Nagsisimula ang kwento sa isang modernong nightclub sa tabi ng pool, kung saan masayang nagdiriwang para sa magandang may kaarawan na si Harry. Tumawag siya sa kanyang kaibigan, inis na hindi pa ito dumarating. Sa kabilang linya, abala pa rin ang kaibigan sa trabaho bilang bartender, pero nagsinungaling na paparating na raw siya. Ang kaibigan na ito, si Hygiene, ay may kulot na buhok at pamumula sa mukha habang nagseserbisyong nag-aabot ng popcorn sa isang grupo ng mga lalaki. Mas gusto ng mga lalaki ang mas maganda niyang kasamahan, pero imbes na masaktan, tinawanan na lang niya ito. Ganito katatag si Hygiene. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadali siyang pumunta sa party. Ang mga mayayamang lalaki ay nagpapaligsahan sa pagbibigay ng mamahaling regalo para makuha ang atensyon ni Harry. Halata ang pagkabagot ni Harry, pero bigla siyang natuwa nang dumating si Hygiene. Masaya niyang niyakap ang kaibigan at tinawag pa itong asawa. Isang lalaki ang nagtanong kung paano nagkaroon ng ganoong kaibigan si Harry. Hindi pa man siya nakakahingi ng tawad, tumapak na agad ang matulis na takong ni Harry sa kanyang paa. Ibinato rin ni Harry pabalik ang mamahaling kwintas at pinaalis siya. Gusto sana niyang iwan ang party para mag-dinner kasama si Hygiene, pero pinilit ni Hygiene na manatili ito. Mag-isa na lang, kumain si Hygiene habang binabasa ang text tungkol sa nalalapit niyang bayad sa student loan. Saglit siyang tumingin sa masayang crowd. May dumaan na pakiramdam ng pananabik, pero agad niya itong binaliwala. Nahulog si Harry sa pool dahil natapilok sa takong. Agad na nagtakbuhan ng mga lalaki para iligtas siya. Sumubok ring lumapit si Hygiene, pero siya ang naitulak sa tubig. Hindi tulad ni Harry, walang sumaklolo sa kanya. Habang lumulubog, pumasok sa isip niya ang isang bagay, hindi lang sa pelikula at drama umiiral ang mga pangunahing bida. Naramdaman niyang umabot sa ilalim ang kanyang mga paa. Biglang bumukas ang kanyang mga mata at itinulak niya ang sarili pataas. Pag-ahon niya, may naiwan na isipin. Tulad ng popcorn na isinasantabi para sa totoong pagkain, may mga taong nakatakdang nasa spotlight, at may iba namang laging nasa anino. Kung ganoon, hindi siya ang bida. Isa lang siyang pangatlong kaibigan, o baka mas masahol pa, isang hindi pinapansing extra. Nanatiling nakatuon ang lahat kay Harry. Umuwi si Hygiene ng basang-basa at malungkot. Kinabukasan, malinaw na silang dalawa ay magkasama rin sa isang bahay. Nagising si Harry sa liwanag ng umaga habang kumakain ng mansanas. Biglang nagising si Hygiene at agad na kumain ng masaganang almusal, naghahanda para sa isang mahalagang job interview. Umiikot ang kanyang buhay sa paghahanap ng trabaho, lahat ng lakas niya nakatuon para makakuha ng full-time na posisyon. Sa opisina, pumasok siya sa elevator. Bigla namang nag-alarm dahil sa bigat ng sakay. May isa pang babaeng pumasok pagkatapos niya, mas maganda at mas kaaya-aya. Kaya si Hygiene ang napilitang bumaba. Pagkasara ng pinto ng elevator, bigla itong muling bumukas. Ang magandang babae ang pinababa, kaya nagkaroon ng puwang para kay Hygiene. Sino ang nagdesisyon nito? Hindi pa ipinapakita. Mananatili muna ang misteryo. Ang interview ay para sa intern position sa isang magazine. Dahil sa karaniwang kwalifikasyon ni Hygiene, nakatanggap siya ng malamig na tingin mula sa mas may kakayahang mga aplikante. At para mas lalong lumala ang araw, paglabas niya, tinamaan siya ng lumilipad na basura. Sumunod ay biglang bumuhos ang ulan, kaya't nabasa siya ng tuluyan. Pagbalik niya sa kanilang lugar, nakita niya si Harry na nakikipaghalikan sa isang convertible. Pinagalitan niya ito dahil sa pagiging lantaran, lalo na't hindi pa sigurado si Harry sa lalaki. Tinanong niya si Harry kung tunay bang minahal nito ang kahit isa sa mga naging nobyo niya. Sumagot si Harry kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. At yun na nga ang sagot. Naging malambing ang tono ni Hygiene, nagsasalita tungkol sa romansa at malalaking damdamin. Ngunit binasura lang ito ni Harry, na para sa kanya ay nakikipag-date lang siya sa kahit sinong magustuhan niya, hanggang nandyan ang interes. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng lalaki, kaya walang silbi ang mag-isip ng malalim. Pinayuhan niya si Hygiene na bitawan ang luma nitong paniniwala at magsimulang makipag-date. Pero iginiit ni Hygiene na wala namang may gusto sa kanya, at wala rin siyang oras para sa romansa. Isang biglaang email mula kay Ji Sung-jun ang nagpasaya sa kanya. Kumusta raw siya at nagtanong kung maaari silang magkita kapag nakarating siya sa Korea. Noong nasa ikalimang baitang pa lang, lumipat si Harry kasama ang pamilya niya papuntang Japan. Noon, may bagong pamilya ang lumipat sa bahay nila. Kasama roon ang isang batang lalaki na si Seong-jun. Naging magkaibigan sila ni Hygiene, at siya ang naging unang pag-ibig nito. Excited si Hygiene na makita siyang muli, iniisip pa rin ang chubby na bata mula pagkabata. Pero nang makita niya ito, natigilan siya. Hindi na ito mataba o awkward. Isa na siyang gwapong binata. Hindi nagawa ni Hygiene na harapin siya, kaya nagtago at umalis. Pauwi, ikinwento niya kay Harry ang nangyari. Hinikayat siya ni Harry na makipagkita pa rin, kahit hindi siya ang maganda at kaakit-akit na inaalala nito. Pero nakaisip ng plano si Hygiene. Pinakiusapan niya si Harry na siya ang makipagkita kay Seong-jun kapalit niya. Pumayag si Harry at nagkunwaring si Hygiene. Umupo si Hygiene malapit at palihim na nagbibigay ng mga sagot.
Nang biglang itanong ni Harry ang tungkol sa ina ng lalaki na pumanaw na, nagpanik si Hae-jin at nagsenyas. Habang pinagmamasdan si Seong-jun magsalita, mas lalo siyang nakumbinsing tama lang na umiwas siya. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Harry na lilipat siya sa England para mag-aral, kaya hindi na sila muling magkikita. Bilang pamamaalam, ibinigay ni Seong-jun ang isang payong sa babaeng akala niya ay si Hae-jin. Noong nakaraang mga taon, sa isang school trip, minsan siyang natakot at nakiusap sa bus driver na ibaba siya. Lumapit si Hae-jin at inaliw siya. Nangako siyang palaging magiging payong niya. Sa araw ng pag-alis ni Seong-jun papuntang Amerika, binigyan siya nito ng isang piraso ng kanyang puzzle at nangako muli silang magkikita. Bago siya tuluyang umalis, hinalikan niya si Hae-jin. Dumating na rin sa wakas ang pagbabagong matagal niyang hinihintay. Nakakuha siya ng internship sa isang malaking kumpanya. Pan ng kasiyahan si Hae-jin habang papunta sa trabaho. Malapit sa gusali, nabangga siya sa isang lalaki at natamba. Si Kim Shin-hyuk ang nakabangga niya, at sabay ding nalaglag ang kanyang chewing gum. Habang nagmamadaling bumangon si Hae-jin, napatingin siya sa gum at napagkamalan nitong nabunat ng ngipin niya. Nagpanik siya. Nang mapagtanto ang pagkakamali, agad siyang pumasok sa loob, puno ng ginhawa. Pinanood siya ni Shin-hyuk habang papalayong naglalakad. Halata ang aliw sa kanyang mukha habang tinitingnan ang suot ni Hae-jin. Naalala niya si Michael Jackson. Sa gitna ng kalsada, bigla siyang sumayaw ng estilo mula sa Billie Jean. Samantala, masipag si Hae-jin sa trabaho. Tinapos niya ang bawat gawain nang walang reklamo. Isang gabi bago umuwi, binigyan siya ng kanyang departamento ng delivery para sa editing department. Pagpasok niya roon, tiningnan siya ng mga empleyado na puno ng pagtataka. Napagkamala nila siyang bagong freelancer. Walang alinlangan, iniabot nila sa kanya ang mga gawain. Tinapos niya ang lahat ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tunay na freelancer at doon lang natuklasan ang pagkakamali. Gayunman, humanga ang team sa kahusayan ni Hae-jin. Hiningi nila ang kanyang transfer para mapasama siya sa kanila. Sa unang araw niya sa bagong department, nakilala niya ang chief editor, si Ji Song-jun. Naguguluhan pa rin si Hae-jin sa biglaang paglilipat sa editing department. Bago pa niya maproseso ang lahat, may isa pang mas malaking gulat. Ang bago niyang boss ay si Ji Song-jun mismo. Bumalik siya, naghahanap ng isang bagay na minsan niyang nawala. Sa mismong sandaling makita siya ni Hae-jin, nagkubli siya sa ilalim ng mesa. Nilamon siya ng matinding kaba. Hindi na siya nakapag-isip ng malinaw. Tumakbo siya palabas ng opisina, pilit na iniisa-isa ang kanyang mga iniisip. Hawak siya ng takot. Baka makilala siya nito dahil sa pangalan. Sa pagkataranta, agad niyang tinawagan si Harry. Pinakalma siya ni Harry at sinabing naniniwala pa rin si Song-jun na si Harry ang kanyang unang pag-ibig. Ang akala niya, nasa England ang tunay na Hae-jin. At isa pa, karaniwang pangalan lang ang Kim Hae-jin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang matinding kaba sa kanya. Mabilis na bumalik si Hae-jin sa dating departamento. Hinawakan niya ang pantalon ng dati niyang boss at nagmakaawa na kanselahin ang kanyang transfer. Tumanggi ito. Kung ayaw niya ang trabaho, tanging opsyon niya ay mag-resign. Napansin siya ni Shin-hyuk na palakad-lakad sa labas ng opisina. Una ay nagduda, pero agad din itong natuwa. Binati niya si Hae-jin sa pagsali sa team, dagdag pa ang kanyang nakakatawang biro. Nakakita ng pagkakataon si Hae-jin at nakiusap. Hiningi niya kay Shin-hyuk na bawiin ang kanyang transfer. Ngunit wala itong magawa. Paglaon, lumapit naman siya sa fashion director na si Cha Ju-young, ngunit wala ring naging solusyon. Lumabas mula sa kanyang opisina si Song-jun para kausapin si Cha Ju-young. Mabilis ang naging reaksyon ni Hae-jin. Muli siyang nagkubli sa ilalim ng mesa. Nang lumingon na si Song-jun palayo, agad siyang tumakbo papuntang restroom. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang kanyang katahimikan. Nagpasya siyang bumalik sa opisina. Ngunit sa pagliko niya sa kanto, bumagsak ang kanyang puso. Nasa harap niya si Song-jun. Umiral ang instinct. Agad siyang lumingon at nagmamadaling tumakbo papunta sa elevator. Sumara ang mga pinto sa likod niya. Napabuntong hininga siya ng ginhawa. Pero tumagal lang ito ng isang segundo. Bigla siyang natauhan. Nasa tabi niya mismo si Song-jun. Natarante siya at gustong tumakas, pero bago pa siya makagalaw, huminto ang elevator. Sa sobrang desperasyon, nagsisigaw siya at sinipa ang pinto, umaasang may makakapansin. Pinigil siya ni Song-jun at siya na ang tumawag ng tulong. Sa loob ng elevator, silang dalawa lang. Nahihirapan siyang huminga. Biglang namatay ang ilaw, bumagsak siya at hinihingal. Inakala ni Song-jun na may claustrophobia siya, kaya nilagyan niya ng earphone ang kanyang tainga. Pinatugtog niya ang parehong kanta na minsang pinakinggan nila noong bata pa siya, nung natakot siya at si Hae-jin ang nagpakalma. Pagbalik sa opisina, halos wala pang panahon para makabawi si Hae-jin nang ipadala siya sa isang photoshoot. Pinabuhat siya ng fashion director ng mabigat na kahon. Pagdating doon, parehong sina Song-jun at Kim Rara ang nagsaway sa kanya. Pinagalitan siya ni Song-jun dahil pumasok siya sa set na may sapatos pa.
Binatikos naman ni Rara ang kanyang itsura, sinasabing hindi siya mukhang profesional para sa isang major editing team. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Naalala ni Songjun kung gaano ito kinamumuhian ni Haejin. Lagi raw nagiging kulot ang kanyang buhok. Kaya nagpadala siya ng email sa kanya. Muling bumalat ang takot kay Haejin. Kapag patuloy siyang kinokontak nito, baka matuklasan niya ang katotohanan. Nangilabot siya sa ideya na makita ni Songjun kung ano na ang naging anyo niya. Naramdaman ni Hari ang kanyang pagkabalisa. Kaya siya na ang sumagot kay Songjun gamit ang kanyang larawan mula sa England upang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Kinagabihan, napanaginipan ni Haejin na nadiskubre ni Songjun ang katotohanan at pinagtawanan siya. Kinaumagahan, nagsulat siya ng resignation letter. Bago pumasok sa opisina, nasalubong niya si Shin Hyuk na gaya ng dati ay ginulat na naman siya. Nagpatawag si Songjun ng meeting at dumalo si Haejin kasama ng lahat. Binigyan niya sila ng 3 minuto para magmungkahi ng ideya para sa susunod na issue ng Most Magazine. Walang nakapagpa-impress sa kanya. Huminto ang tingin niya kay Haejin at siya mismo ang pinilit na magbigay ng ideya. Nanigas si Haejin at hindi nakapagsalita. Naiinis, ininsulto at pinahiya siya ni Songjun sa harap ng buong team. Sinubukang ipaliwanag ng fashion editor na pansamantala lang siyang tumutulong, pero hindi ito pinakinggan ni Songjun. Dahil wala siyang naibigay na kapaki-pakinabang, pinalaya siya nito, sinabing pinapadumi lang niya ang kanilang hangin. Maya-maya, habang kumukuha ng package, muli niyang nakabangga si Songjun. Pareho pa rin itong bastos. Sa sobrang inis, sinundan niya ito, handang ipaglaban ang sarili. Pero nang dumating ang sandali, wala siyang nasabi. Sa halip, doon niya tuluyang naunawaan kung bakit siya kinasusuklaman nito. Naniniwala si Songjun na ang isang walang kakayahan at hindi kaakit-akit na babae tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pangalang Kim Haejin. Gusto nitong mawala siya, umusbong ang galit sa loob niya. Hindi na ito ang mabait at inosenteng batang lalaki na nakilala niya noon. Nagbago ang kanyang isip, ayaw na niyang mag-resign. Ang team, na dati humahanga kay Songjun, ay unti-unti nang naiinis matapos makita ang kanyang tunay na ugali. Sa kasamaang palad, dumating siya mismo habang sinisiraan siya ni Haejin. Samantala, nakipagkita si Songjun sa isang tao sa hotel malapit sa opisina. Paglabas niya, nakita niya si Hari at napahinto sa gulat. Akala niya nasa London ito. Mabilis na nag-isip si Hari at nagsinungaling. Sinabi niyang kaka-rating lang niya at nakakuha agad ng trabaho sa hotel kaya bumalik siya. Naniwala si Songjun. Pag-alis niya, nagpanik si Hari at agad na tumawag kay Haejin para sa emergency meeting. Hindi sumagot si Haejin, kaya si Shin Hyuk ang nakakuha ng tawag. Pag-uwi, ibinuhos ni Haejin kay Hari ang lahat ng galit niya sa nangyari. Ikinwento niya kung gaano kalupit ang trato sa kanya ni Songjun at ipinahayag na ayaw na niyang marinig pa ang pangalan nito. Tumanggi siyang paalisan siya nito at nagpa siya ng matatag na hindi siya magbibitiw sa trabaho. Samantala, sinimulan ni Songjun ang kanyang umagang routine. Sa isang restaurant, nawalan siya ng malay sa paligid at hindi narinig ang tawag ng waiter. Nang dumating ang kanyang kape, aksidente siyang uminom ng tubig mula sa flower pot. Pag-alis niya, diretsyong bumangga siya sa pinto. Sa pedestrian lane, narinig niya ang salitang "go" sa halip na "green light", isang ugali ni Haejin noong bata pa. Pero dahil naniniwala pa rin siya na si Hari ang tunay na Haejin, hindi man lang siya lumingon dito. Sa halip, tinawagan niya si Hari na agad siyang inimbita at sinabing may mahalaga itong sasabihin. Sa opisina, nagsimula na naman ang isa pang meeting. Ngayon, hindi na nagtago si Haejin. Buo ang loob niyang patunayan ang sarili. Ngunit sa mismong sandali na kinausap siya ni Songjun, nanlamig siya at muling nagkamali. Nagdala siya ng meeting minutes kay Songjun ngunit nahirapan siya sa mga termino. Naiinis, muli siyang sinermonan at pinahiya. Maya-maya, nahuli siya nitong muling nagkakamali. Hindi niya kilala ang cosmetic brand na inaayos niya, ni ang mga damit na hiningi ng fashion director. Ngunit sa oras na hindi siya nakabantay, mahusay niyang nagagawa ang lahat. Pagod na sa bansag na incompetent, nagsimulang mag-aral si Haejin ng mga fashion magazine. Tinulungan siya ni Hari. Sa sipag at tiyaga, naalala niya ang lahat ng dapat malaman. Sa susunod na pagpupulong, tama na ang kanyang mga isinulat at nauunawaan na niya ang usapan. Samantala, nagyaya si Shin Hyuk kumain at si Haejin ang pinagbabayad. Sa kanyang pagiging mapang-asar, napilit niya itong sumama. Sa gabing yun, kumain sila ng magkasama, hindi namamalayan ni Haejin ang mga tawag ni Hari. Si Hari naman ay kagagaling lang sa mainit na pagtatalo sa kanyang ama at madrasta. Sa galit, sinampal siya ng ama. Malungkot siyang naginom sa bar, ngunit may lalaking nang abuso sa kanya. Doon dumating si Songjun para ipagtanggol siya. Nang makita niyang sugatan, dinala niya ito sa ospital, bumili ng gamot, at inihatid pa uwi. Kinabukasan, nakilala ni Songjun si Kim Haerin, ang nakababatang kapatid ni Haejin, habang bumibili ng kape. Kapansin-pansing hawig siya kay Haejin noong kabataan. Nang makita ni Haejin na magkasama sila, kinabahan siya na baka may masabi si Haerin. Agad siyang tumawag kay Songjun at nagsinungaling na hinahanap siya ni Rara.
Pagkaalis niya, kaagad niyang pinauwi si Irene. Pagbalik sa opisina, umamin siya sa kanyang kasinungalingan at sinabing walang totoong naghahanap kay Songjun. Sa morning meeting, tinanggihan muli nito ang lahat ng ideya at pinagsimula ng sermon ang buong team. Nainis ang mga empleyado, at naitanong ni Hyejin kung ano ang nangyari sa kanya sa Amerika para magbago ng ganoon. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Songjun sa kanyang kotse, nakatingin sa kalangitan. Kinuha na niya ito ng litrato at ipinadala kay Hari. Sa parehong oras, napansin din ni Hyejin ang langit mula sa pasilyo ng opisina at kinuha ang kanyang telepono. Ngunit bago siya makakuha ng larawan, biglang dumating si Shin Hyuk at pinigilan siya. Kinagabihan, ikinwento niya kay Hari ang muntikan ng mabunyag dahil kay Irene. Halata ring balisa si Hari, marahil dahil nagsisimula ng magbago ang kanyang damdamin para kay Songjun. Tinangka niyang sabihin ang totoo tungkol sa kanya, ngunit tumanggi si Hyejin na makinig. Wala siyang interes na pag-usapan ng lalaking laging minamaliit siya. Pag-uwi, naalala ni Hyejin ang payo ni Rara na magmukhang mas pulido at maayos. Determinado siyang magbago, kaya nag-eksperimento siya ng bagong ayos ng buhok at makeup. Kinabukasan, dumating siya sa opisina na may bagong itsura. Ngunit imbes na gumanda, lalo siyang nagmukhang katawa-tawa. Nang makita siya ni Songjun, hindi nito maitago ang pagkagulat. Kailangan ng isang tao na maghatid kay Songjun sa paliparan, ngunit walang gustong sumama. Niloko siya ni Shin Hyuk kaya siya ang napilitang mag-volunteer. Tahimik at tensyonado ang biyahe. Sinubukan ni Hyejin makipag-usap, ngunit abala lang si Songjun sa kanyang mga dokumento. Nang tanungin niya kung saang paliparan pupunta, walang sagot si Songjun, kaya inakala niyang sa Incheon. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang bigla itong sumigaw, mali ang kanilang pinuntahan. Dapat pala ay sa Gimpo. Dahil sa traffic, nagbayad si Hyejin ng isang tindero ng street food para isakay siya sa motorsiklo papunta sa paliparan. Pagbalik niya upang sunduin si Songjun, nalaman niyang naging matagumpay ang meeting at tinanggap ang kanyang proposal ng kliyente. Ngunit galit pa rin ito. Sa gitna ng kalsada, sinermonan siya. Sa unang pagkakataon, hindi na nahimik si Hyejin. Lumaban siya at ipinagtanggol ang sarili. Kung may pagkukulang man, siya ang may kasalanan dahil hindi siya pinakinggan. Paulit-ulit naman siyang nagtanong. Sa huli, kinailangan niyang maghanap ng sariling paraan para makabalik sa opisina. Paglabas nila ng opisina, bumuhos ang ulan. Binuksan ni Hyejin ang kanyang payong, at agad itong nakakuha ng atensyon ni Songjun. Kapareho ito ng payong na minsang ibinigay niya kay Kim Hyejin bago ito umano'y lumipad papuntang London. Pagod at masama ang loob, nag-inom si Hyejin mag-isa. Nakita siya ni Shin Hyuk at sinamahan hanggang sa malasing. Samantala, nakipagkita si Songjun kay Hari, na may sariling pinagdaraanan. Nang makita niyang umiyak ito, dinala niya sa parke. Naglaro sila ng badminton at nag-usap. Gusto sanang sabihin ni Hari na may fiancé siya at hindi na sila dapat magkita, ngunit hindi niya ito nasabi. Habang lasing at emosyonal, tumawag si Hyejin kay Songjun at nabanggit ang kanyang tunay na pangalan. Bago pa siya makapagsabi ng sobra, inagaw ni Shin Hyuk ang telepono at pinutol ang tawag. Inihatid niya itong ligtas pauwi. Kinabukasan, nakita ni Hyejin ang call log ngunit hindi maalala ang kanyang sinabi. Tinanong niya si Shin Hyuk, at matapos niya itong ilibre ng almusal, sinabi rin ito ang nangyari. Napanatag siya nang malaman na hindi siya nabuking. Sa opisina, sinubukan niyang humingi ng tawad kay Songjun para sa tawag noong gabi. Inasahan niyang sasabyunan siya nito, ngunit sa halip, nanatili itong kalmado at nagsabing ituturing na lang na walang nangyari. Nagulat si Hyejin sa kanyang ugali. Mas maaga pa noong umaga, habang bumibili ng kape, nasabi ng waiter na wala siyang naririnig kapag masyadong nakapokus. Nakatulong ito para maalala ni Songjun ang sinabi ni Hyejin noong nasa paliparan sila. Doon niya naramdaman ang pagsisisi sa kanyang mga masasakit na salita. Nagdaos ng mandatory dinner ang kumpanya. Lahat ay dumalo. Hindi sanay uminom si Songjun kaya agad siyang umalis matapos ang isang baso. Ngunit habang palabas, bigla siyang bumagsak. Nakita ni Shin Hyuk at Hyejin si Songjun na bumagsak, kaya dinala nila siya pauwi. Paglabas mula sa kanyang hotel room, napagtanto ni Hyejin na nagkamali siya kay Shin Hyuk at nais humingi ng paumanhin. Ngunit bago pa man, naalala niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa loob ng silid ni Songjun. Bumalik siya upang kunin ito at napansin ng pamilyar na puzzle na minsan nilang binuo nung bata pa sila. Habang nakatitig siya rito, nagising si Songjun. Sa pagkabigla, natabig niya ang baso na naglalaman ng piraso ng puzzle. Kumalat ang mga basag sa sahig. Halos masugatan siya, ngunit agad siyang hinila palayo ni Songjun. Naalala ni Hyejin na palaging iisa ang password na ginagamit nito, ang kanyang paboritong araw, International Left-Handers Day. Sinubukan niya ito sa door lock, at gumana. Nakapasok siya, kinuha ang telepono, ngunit bago makaalis ay nagising muli si Songjun. Sa taranta, muli niyang natabig ang baso ng puzzle. Habang nagmamadali siyang lumabas, mali ang nadampot niyang sapatos, ang kay Songjun imbes na ang kanya. Maya-maya, magkasama sina Hari at Hyejin na bumisita sa mga magulang ni Hyejin para sa isang pagkain.
Pagkatapos, tinawagan siya ni Han-Sol, kunwaring abala sa pagpapadala ng mga mahalagang email. Sa totoo, nasa manicure session lang siya. Pumayag si Hae-jin na siya na ang magpadala. Habang nasa opisina, napansin niyang nakabukas ang ilaw sa silid ni Song-jun. Inisip niyang nakalimutan lang itong patayin, kaya pumasok siya. Nakakita siya ng isang mannequin at hindi sinasadyang napaglaruan hanggang sa mabali niya ang kamay nito. Biglang narinig niya ang tinig ni Song-jun. Mabilis siyang nagtago sa aparador. Habang nagkukubli, narinig niya ang isang tawag sa telepono. Doon niya nalaman na posibleng magsara ang Most Magazine sa loob ng 3 buwan. Hindi pa man niya ito lubos na maintindihan, nadiskubre na siya ni Song-jun at binalaan na huwag magsabi kanino man. Sa gym, nagkita sina Song-jun at Hari. Pagkatapos ng workout, inihatid siya ni Hari pauwi. Kinabukasan sa opisina, natanto ni Hae-jin na nawala ang piraso ng puzzle na ibinigay sa kanya noong bata pa. Buong araw niya itong hinanap. Nang makita na niya ito, isang katrabaho ang hindi sinasadyang nagtulak dito papasok ng opisina ni Song-jun. Habang kausap sa telepono, damaykit ang piraso ng puzzle sa kanyang sapatos. Nagkunwari si Hae-jin na may ibinagsak na ballpen malapit sa kanyang paa upang makuha ito, ngunit sa tuwing iaabot niya ang kamay, gumagalaw si Song-jun. Lumabas ito ng opisina, at saka bumitaw ang piraso. Bago niya ito mapansin, biglang niyakap siya ni Shin-hyuk para gulatin siya. Sa sandaling yun, palihim niyang kinuha ang puzzle piece at tinago sa ilalim ng kanyang sapatos. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Shin-hyuk kay Hae-jin at ibinalik ang piraso ng puzzle. Naalala rin niyang noong gabing lasing si Hae-jin, narinig niya itong nagsalita na silang dalawa ni Song-jun ay magkaklase noong bata at siya ang unang pag-ibig nito. Maya-maya, nakita ni Song-jun sina Hae-jin at Shin-hyuk na magkasamang kumakain, nagtatawanan, at masayang nag-uusap. Samantala, si Shin-hyuk nakapos sa pera habang bumibili ng ramen ay natulungan ni Hari, na siya ang nagbayad. Kumain sila ng magkasama at lalo silang naging malapit. Sa opisina, narinig ni Song-jun si Han-Sol na nagyayabang na ipinapagawa niya kay Hae-jin ang kanyang trabaho tuwing weekend at balak ulitin pa. Pagbalik niya sa kanyang silid, napansin niya ang juice at sandwich sa mesa. Dinala ito ni Hae-jin, nag-aalala na baka hindi siya kumain. Tulad ng inaasahan, pinilit muli ni Han-Sol si Hae-jin na mag-overtime para gawin ang kanyang gawain. Habang pauwi na si Song-jun, nakita niyang abala pa rin si Hae-jin, bukod pa sa paglilinis ng kape na natapon ng katrabaho. Napansin niya ang sugat sa daliri nito, galing sa nabasag na baso sa kanyang silid. Pinayuhan niya itong alagaan muna ang sarili bago ang trabaho ng iba. Dahil hindi alam ni Hae-jin kung saan makakahanap ng band-aid, siya mismo ang nagpakita at tumulong maglagay nito. Habang pauwi si Hae-jin sakay ng bus, bumuhos ang malakas na ulan. Biglang huminto ang bus. Sa gitna ng kalsada, bumagsak si Song-jun. Na-trigger ng isang aksidente sa daan ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Nanigas siya at nahirapang huminga. Nakita siya ni Hae-jin at agad tinulungan. Samantala, naghihintay si Hari kasama si Shin-hyuk kay Song-jun. Plano niyang sabihin na si Shin-hyuk ang lalaking pakakasalan niya at hindi na siya makikipagkita pa. Hinila ni Hae-jin si Song-jun palayo sa lansangan. Nanginginig siya at sinabihang umalis ito, ngunit tumanggi si Hae-jin. Nag-alala siya at naghanap ng driver para makauwi ito. Habang naghihintay pa rin, tumawag si Hari at nalaman ang nangyari. Nagmadali siyang pumunta para kamustahin si Song-jun. Sa bahay, hindi mapakali si Hae-jin, iniisip kung kumain ba ito, uminom ng gamot, o gumaling na. Dahil hindi mapawi ang kanyang pag-aalala, hiniling niya kay Shin-hyuk na tingnan ito. Nanatili si Shin-hyuk sa tabi ni Song-jun buong gabi, tiniyak na uminom siya ng gamot. Kinabukasan, nagising si Song-jun at nakita si Shin-hyuk na suot ang kanyang underwear at bathrobe. Sa daan papuntang trabaho, sinamantala ni Shin-hyuk ang sitwasyon at tinukso siya tungkol sa kanilang magdamag na magkasama. Sa opisina, gusto sanang banggitin ni Song-jun kay Hae-jin ang nangyari kagabi, ngunit nagatubili siya. Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumahing si Hae-jin sa kanyang mukha. Umiwas sa kanya ang mga kasamahan upang hindi mahawa. Nakita siyang may sakit kaya palihim na bumili ng gamot si Song-jun. Ngunit pagbalik niya, naunahan na siya ni Shin-hyuk. Habang naglalakad papunta sa mesa ni Hae-jin, nakita niya kung paano inabutan ni Shin-hyuk ng mask at gamot si Hae-jin. Samantala, tumawag si Hari kay Song-jun para kumustahin siya at nagyaya ng tanghalian. Habang magkasama sila, muling bumuhos ang ulan. Nagtaka si Song-jun sa reaksyon ni Hari. Naniniwala pa rin siyang siya si Hae-jin, ngunit kabaligtaran ang ugali. Ang tunay na Hae-jin ay ayaw ng ulan dahil sinisira nito ang kanyang buhok, ngunit si Hari ay natutuwa rito at sinasabing naaalala niya ang kanyang ina. Tinatawag din niya ang berdeng ilaw sa tamang pangalan, samantalang si Hae-jin ay laging nagsasabing go. Sa opisina, nagulat si Hae-jin nang makakita ng sibuyas sa kanyang mesa, hindi alam kung ano ang ibig sabihin. Kalaunan, pumasok siya sa opisina ni Song-jun para maghatid ng sulat. Tumunog ang telepono, kaya siya ang sumagot. Habang nag-iiwan ng mensahe, napansin niya ang screen ng computer ni Song-jun.
Doon niya natuklasan na naghahanap ito ng mga paraan para gumaling ang may sipon, kabilang na ang paggamit ng sibuyas. Pagbalik niya sa opisina, napansin ni Songjun ang sibuyas na nakalagay sa baso ng tubig at napangiti siya. Kinagabihan, habang papauwi na, nadatnan niya si Hae-jin na nakatulog sa kanyang mesa. Maingat niyang inalalayan ang ulo nito para hindi bumagsak. Maya-maya, nakita niya ulit itong nakatulog sa hintuan ng bus, at pagkatapos ay sa loob mismo ng bus. Ipinarada niya ang sasakyan, sumakay, at naupo sa tabi niya. Pinahigi niya ito sa kanyang balikat. Unti-unting nahulog ang loob ni Songjun kay Hae-jin. Samantala, ang babaeng pinaniniwalaan niyang tunay na Hae-jin, si Hari, ay nagsisimula ng maging iba at hindi pamilyar sa kanya. Sa isang pagpupulong, hindi niya maiwasang titigan si Hae-jin. At nang gabing magkita sila ni Hari para sa hapunan, doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan. Nang ibalik ni Hari ang nawawalang piraso ng puzzle na kinuha mula sa kwarto ni Hae-jin, naunawaan ni Songjun na hindi siya ang totoong Hae-jin. Isang biglaang lakad sa trabaho ang dumating. Dahil hindi makakasama ang fashion director, si Hae-jin ang ipinadala kapalit. Kaya magkasama silang bumiyahe ni Songjun. Tahimik at puno ng pagkailang ang biyahe. Pilit nagsisimula ng usapan si Hae-jin, ngunit abala si Songjun sa sariling isip. Bago makarating, nagpumilit si Hae-jin na huminto muna sila dahil nagugutom siya. Sa hintuan, nag-order si Songjun ng pinakamahal na baka, tiwalang may pambayad siya. Ngunit doon niya lang napagtanto na naiwan niya ang pataka sa opisina. Nag-alok si Hae-jin na magbayad, pero kulang din ang pera niya. Sa huli, napilitan silang maglinis ng dumi ng baka para makabayad. Nang matapos, napansin ni Hae-jin na nawawala ang kanyang employee card. Kahit naiinis, tinulungan siya ni Songjun na maghalungkat sa dumi ng baka hanggang sa matagpuan nila ito. Sa pagbabalik ng biyahe, ipinaliwanag ni Hae-jin kung bakit mahalaga sa kanya ang card. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Naunawaan siya ni Songjun dahil may hawak din siyang bagay na walang halaga sa iba. Pero mahalaga para sa kanya, ang kanyang puzzle. Tahimik niyang inilahad ang kamay niya. Nagulat si Hae-jin at agad itong hinawakan, ngunit nilinaw ni Songjun na hindi yun para magkahawak sila ng kamay, kundi para ipabayad ang nabasag na baso sa bahay niya. Sa kabila ng lahat, ang magkasamang karanasan, kahit sa paglilinis ng dumi ng baka, ay nagpalapit sa kanila. Unti-unting nawala ang pagkailang, at nagsimulang magbiruan. Pagdating sa destinasyon, iba ang ikinilos ni Songjun. Hindi na siya kasing istrikto tulad sa opisina. Nagbahagi siya tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang buhay sa ibang bansa, at sa aksidenteng sinapit ng kanyang ina. Hiningi pa niya ang opinyon ni Hae-jin tungkol sa konseptong ginagawa niya. Habang nagpipicture, napatitig siya sa kasiyahan nito. Ngumiti siya ng mas madalas, habang pinagmamasdan nito. Labis na ikinagulat ni Hae-jin nang, sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Songjun sa kanyang pangalan. Masaya silang naglakad papunta sa hapunan, abala sa usapan hanggang hindi nila namalayang nagsasara na ang kainan. Dumating ang oras na naging interesado si Songjun sa mga hilig ni Hae-jin, at natuklasan niyang pareho pala sila ng panlasa. Habang pauwi, instinctable niyang iniharang ang sarili para protektahan siya mula sa paparating na bisikleta. Nahihiya silang nagpatuloy sa paglalakad, hanggang sa tumigil sila para pagmasdan ng maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin. Magkasama nilang ginugol ang maghapon, at sa mga kilos ni Songjun ay naisalayan muli ni Hae-jin ang batang minsan niyang nakilala. Dahil dito, handa na sana siyang sabihin ang totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tinawag ni Shin Hyuk ang kanyang pangalan. Napansin itong silang dalawa lang ni Songjun, kaya agad itong sumama. Hindi niya gusto ang ideya na magkasama si Hae-jin at ang isa pang lalaki. Kahit gabi na, nag-alok siya na uminom silang tatlo. Una ay tumanggi si Songjun, pero kalaunan ay pumayag din. Ayaw din kasi niyang mapag-isa si Hae-jin kasama ang iba. Habang umiinom, pabirong nakikipagkulitan si Shin Hyuk sa kanilang dalawa. Ngunit habang pinagmamasdan ni Songjun ang malapit nilang pakikitungo at kung paanong malayang nahahawakan ni Shin Hyuk si Hae-jin, unti-unti siyang kinain ng selos. Nagkunwari siyang pumalo ng lamok, pero sa totoo'y sinaktan niya si Shin Hyuk. Naiinis at hindi na napansin ni Songjun na umiinom siya ng alak, kahit hindi niya ito kayang tiisin. Tulad ng inaasahan, mabilis siyang nawala ng malay. Walang nagawa si Shin Hyuk kundi buhatin siya pabalik sa kanyang kwarto. Doon, habang tinitingnan ang mga litrato ni Songjun, napansin niya kung gaano karami ang kuha kay Hae-jin. Siya naman ngayon ang nakaramdam ng selos. Kinabukasan sa trabaho, nagulat ang lahat sa biglang pagbabago ni Songjun. Masigla niyang binati ang kanyang team, nagbigay ng suporta, at kahit ngumiti pa. Nagpasalamat pa siya kay Hae-jin dahil ipinaglibre siya ng tanghalian, isang bagay na hindi maiisip dati. Napansin ni Hae-jin ang pagbabagong ito, kaya humiling siya na maglaan si Songjun ng oras sa mga susunod na araw. Plano niyang anyayahan ito sa hapunan at tuluyan ang ibunyag ang katotohanan. Kinagabihan, naghapunan si Hae-jin kasama si Shin Hyuk. Hindi ito sang-ayon sa desisyon niyang magtapat, dahil natatakot siyang kapag nalaman ni Songjun ng totoo, baka tuluyan silang magkagustuhan.
Sa kanilang pag-uusap, nadiskubre ni Hyejin na ang madalas ikwento ni Shin-hyuk na maliit na kapatid ay aso pala. Dahil sa paulit-ulit na panloloko nito, naiinis siya at nagalit. Sa huli, inamin ni Shin-hyuk ang kanyang nararamdaman, pero inakala ni Hyejin na biro lang yun. Nang subukan niyang pasayahin ito muli, napansin niya si Hari at si Songjun na naghahalikan. Upang hindi makita ni Hyejin, agad niya itong niyakap. Dinala niya ito pauwi at tinanong kung anong klaseng kaibigan si Hari para sa kanya. Habang ikinukwento ni Hyejin ang tagal at lalim ng kanilang pagkakaibigan, nagpasya si Shin-hyuk na huwag sabihin ang kanyang nakita. Samantala, ipinagtapat ni Hari kay Songjun ang kanyang nararamdaman at humiling na maging kasintahan niya. Naiinis siyang marinig ang tungkol sa nakaraan ni Songjun at ni Hyejin. Narinig naman ni Hyejin na may gusto si Hari sa isang lalaki. Dahil hindi niya alam na si Songjun yun, taos-puso siyang natuwa para sa kaibigan at sinuportahan nito. Kinagabihan, pag-uwi ni Songjun, nadatnan niya si Shin-hyuk na naghihintay. Nag-alinlangan si Shin-hyuk kung dapat bang sabihin ang katotohanan tungkol kay Hari at Hyejin. Bago umalis, tinanong niya si Songjun kung gaano ba niya talaga kakilala ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, napunit ang swelas ng sapatos ni Hyejin. Upang hindi ito masaktan, pinasan siya ni Shin-hyuk. Habang naglalakad, tinanong niya ito tungkol sa damdamin niya para kay Songjun. Sa parehong oras, patungo si Songjun sa kanyang date kasama si Hari. Nakita niyang pasan ni Shin-hyuk si Hyejin at hindi siya makalingon. Dahil sa pagka-distract, nasangkot siya sa isang maliit na aksidente sa sasakyan. Dumating siyang huli, pero niyakap si Hari at nangakong hindi na siya muling madi-distract. Kinabukasan sa trabaho, bumalik ang dating ugali ni Songjun. Masama ang kanyang mood. Nang dalhan siya ni Hyejin ng almusal, malamig niyang ibinigay yun sa iba. Habang abala sa trabaho, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na linya, ang madalas sabihin ng kanyang kababatang si Kim Hyejin. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang intern na si Hyejin. Gulat na gulat siya at agad itong sinundan, pero wala siyang nasabi. Dahil sa sama ng loob sa trabaho, lalo pang sumama ang kanyang mood at naging mas agresibo siya sa sinumang hindi gumagawa ng tama. Sa parehong araw, plano na ni Hyejin na makipagkita kay Songjun para tuluyang sabihin ang totoo. Subalit, gusto siyang pigilan ni Shin-hyuk, kaya hiniling niya kay Hari na siya na mismo ang magtapos sa kasinungalingan. Sa photoshoot, inutusan si Hyejin na ilipat ang kotse sa labas. Biglang bumuhos ang ulan at nag-freeze ang kanyang buhok. Narinig siya ni Songjun na nagrereklamo tungkol dito, at muling nagbalik ang mga alaala niya ng kanyang kababata. Bawat sandali kasama ang intern ay muling nagpapaalala kay Songjun ng kanyang nakaraan. Ngunit biglang nagkaroon ng problema, nasira ang damit ng model. Si Hyejin ang dapat nakabantay, ngunit pinaalis siya ni Han Sol. Galit na galit si Songjun at sinabihan siyang huwag na muling magpakita sa kanya. Tinanggal siya agad, kaya umalis si Hyejin na umiiyak. Maya-maya, umamin ang tunay na may kasalanan. Doon lang nalaman ni Songjun ang buong katotohanan. Sa editing department, miss na miss ng lahat si Hyejin. Sa isang pulong, nagmungkahi si Shin-hyuk ng ideya na agad tinanggap ni Songjun. Ngunit kalaunan, ipinaalam niya na kay Hyejin galing ang ideyang yun. Kung gagamitin nila ito, kailangan nilang ibalik siya. Tinanong din niya kung wala ba talagang nararamdaman si Songjun para kay Hyejin, bago tuluyang inamin ang sariling damdamin para rito. Upang pasayahin si Hyejin, dinala siya ni Shin-hyuk sa pamamasyal. Magkasama nilang ginugol ang araw, nagpicture at nag-enjoy. Pabiro pa niyang sinabi na kung ganoon siya ka-grateful, dapat ligawan na siya nito. Samantala, binuklat ni Songjun ang notebook ni Hyejin at nagpasya na ibalik siya sa trabaho. Bumisita siya, humingi ng tawad, at inaya siyang bumalik. Tumanggi si Hyejin dahil hindi siya komportableng makatrabaho ito muli. Kinabukasan, nagbago ang isip niya pero nag-atubili siyang tumawag. Bago pa siya makapagdesisyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Songjun na muli siyang inaanyayahan. Sa pagkakataong ito, bumalik siya, hindi bilang mahiyain na intern, kundi bilang bagong Hyejin. Nagpunta siya sa salon para ayusin ang buhok, bumili ng bagong damit, at nagayos ng makeup. Nang dumating siya sa opisina, nagulat ang lahat sa kanyang pagbabago. Siya pa rin ang masipag na Hyejin, pero ngayon ay puno na ng tiwala sa sarili at mas maganda. Lahat ay natuwa, maliban kay Shin-hyuk. Mas gusto niya ang dati nitong itsura, at nagreklamo pang mas maganda ang orihinal na Hyejin na may freckles. Sa pagpupulong para sa ika-20 anibersaryo ng Most Magazine, nagbigay si Hyejin ng pinakamahusay na ideya, at pinuri siya ng lahat. Pagkatapos, sa opisina ni Songjun, ibinalik niya ang notebook nito at binigyan siya ng welcome back gift, ang kanyang employee card. Kinagabihan, dapat makipagkita si Songjun kay Hari, pero patuloy siyang iniiwasan ng babae. Natatakot siyang aminin ng katotohanan na hindi siya ang unang pag-ibig nito. Dahil sa stress at bigat ng konsensya, hindi na siya maayos na kumakain o natutulog. Pauwi na siya nang bigla siyang nawala ng malay. Sakto namang nakita siya ni Shin-hyuk at agad siyang dinala sa ospital. Pagmulat niya, napaiyak siya at inamin na si Songjun ang kanyang unang pag-ibig.
Kaya hindi niya magawang sabihin ang totoo. Makalipas ang isang araw sa opisina, napansin ni Shin Hyuk ang regalong ibinigay ni Songjun kay Haejin at muling nagselos. Determinado na hindi siya magpahuli, naghanda rin siya ng sarili niyang welcome gift sa kanyang tipikal na magarbo at kakaibang paraan. Dumating ang araw ng ika-20 anibersaryo ng MOST. Abala ang lahat sa pagtanggap ng mga bisita at paghahanda para sa opening speech ni Songjun. Ngunit hindi siya makita at hindi rin sumasagot sa telepono. Sa labas, bumuhos ang ulan at muling bumalik ang trauma ni Songjun mula pagkabata. Dahil wala siyang magawa, si Rara ang humalili at nagbigay ng talumpati. Dumating si Songjun sa kalagitnaan ng programa, nanginginig pa rin sa takot. Umupo siya sa isang bangko, malalim ang iniisip. Tahimik na lumapit si Haejin at naupo sa tabi niya, alam ang pinagdadaanan niya. Kinabukasan, pinuna siya ng buong team dahil sa pagiging huli at pagdudulot ng abala. Ngunit ipagtatanggol sana siya ni Haejin, alam kasi niya ang totoo. Bago pa siya makapagsalita, sinenyasan siya ni Songjun na manahimik. Pinahalagahan niya ang suporta nito, ngunit ayaw niyang malaman ng iba ang nakaraan niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Haejin na magsulat ng isang artikulo, ngunit tumanggi siya dahil natatakot na baka mabaigo. Pinayuhan siya ni Shin Hyuk na subukan, paalala niyang walang taong perpekto sa simula. Gayunpaman, tumanggi pa rin siya. Kinagabihan, nagkita sila ni Songjun sa hintuan ng bus. Naghintay siya hanggang dumating ang bus ni Haejin, at ikinwento niya ang tungkol kay Cheres, ang Diyos ng oportunidad mula sa Gresya. Mayroon lamang itong isang hibla ng buhok sa noo, sagisag na ang pagkakataon ay kailangang sunggaban sa tamang oras, bago ito tuluyang mawala. Sa kwentong yun, pinayuhan niya si Haejin na huwag palampasin ang tsansa sa harap niya. Dahil dito, nagpasya si Haejin na subukan ang pagsusulat. Pinaghirapan niya ang artikulo at lumuwas pa ng ibang bayan para sa kanyang unang panayam. Ipinahiram ng fashion director ang kotse, ngunit mali ang susi na nakuha niya at nasira ang sasakyan. Habang hindi siya sumasagot sa tawag, nag-alala ang mga kasamahan niya. Nakita ni Songjun ang balita tungkol sa isang aksidente ng babae sa Pagyo at agad inisip na si Haejin yun. Nagmadali siyang pumunta, habang inaalala ang lahat ng panahong nasa tabi niya si Haejin sa oras ng pangangailangan. Pagdating sa lugar ng aksidente, nakita niya ito at agad na niyakap. Habang nagmamaneho, biglang umusok ang kotse ni Haejin kaya tumigil siya at humingi ng tulong. Malapit lang, nakikipagtalo si Songjun sa mga pulis. Nang makita niya si Haejin, agad siyang tumakbo at muling niyakap ito ng mahigpit. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ligtas si Haejin, ngunit mas inalala nito si Songjun, kaya tinanong kung paano siya nakapagmaneho sa gitna ng malakas na ulan. Inamin niya na hindi niya man lang napansin na umuulan. Tinakpan niya ito ng kumot at ihinatid pa uwi. Nanatiling mabigat ang tensyon mula sa kanilang yakap kanina. Sinubukan ni Haejin na basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pagbukas ng radyo, ngunit halos lahat ng kanta ay tungkol sa yakap. Agad niya itong pinatay. Nagpasya siyang sabihin na ang totoo. Sumakay siya ng taxi patungo sa hotel ni Songjun. Ngunit pagdating niya, nadatnan niya itong kasama si Hari. Nais din itong magtapat, kaya iniabot niya ang isang liham na naglalaman ng lahat ng paliwanag. Ngunit labis na nabigatan si Songjun at pinakiusapan siyang umalis. Tahimik na pinanood ni Haejin ang dalawa, at doon niya tuluyang pinagdugtong-dugtong ang lahat. Napagtanto niyang si Hari ang tinutukoy na kasintahan ni Songjun. Kaya pala interesado ito sa business trip, at kaya hindi niya ipinakilala kailanman ang kanyang nobyo. Samantala, natuklasan ni Shin Hyuk na umalis si Haejin na sira ang kotse at hindi sumasagot sa tawag. Nag-alala siya at agad na sumunod, ngunit na-aksidente rin. Pagdating niya, naisalayan niya si Songjun na niyayakap si Haejin. Matapos magpagamot sa ospital, tinawagan niya si Haejin. Nang magkita sila, inamin ni Haejin na nakita niya si Hari at si Songjun na magkasama. Sa wakas, inamin na rin ni Haejin ang kanyang nararamdaman. At ganoon din ang nararamdaman ni Songjun. Kinabukasan, nagtagpo sila sa daan papunta sa trabaho. Ngunit hindi alam ni Haejin kung paano siya haharap, kaya iniwasan niya ang tingin at pinili ang lumayo. Gusto sanang kausapin siya ni Songjun tungkol sa nangyari kagabi, pero bago pa man siya makapagsalita, nakita ni Haejin si Shin Hyuk at agad na tumakbo papunta dito, iniwan si Songjun. Sa kalye, madaling umiwas. Pero sa opisina, mahirap. Ginawa ni Haejin ang lahat para hindi sila magkasalubong. Hinihintay niya munang makapasok ang lahat bago siya sumunod sa meeting. Pagkatapos ng pagpupulong, pinatagal pa niya bago ibigay ang minutes, pero wala na siyang nagawa. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa ni Songjun at agad na nagtangkang umalis. Pinigilan siya ni Songjun. Gusto nitong pag-usapan ang kanilang yakap, pero tumanggi si Haejin. Sa tuwing magsisimula ito, palagi niyang ginagamit si Shin Hyuk bilang dahilan. Habang kumakain sila ng tanghalian, nalaman ni Haejin na pumunta si Shin Hyuk sa ospital para magpa-check up. Nag-aalala siyang hinanap ito, pero tumangging magsabi kung saan siya nasaktan. Habang kumakain, nagkunwari itong hindi makakain ng mag-isa, kaya siya ang pinakain.
Nang marinig ni Hee-jin na nahulog ito mula sa motorsiklo, agad niyang hiningi ang mga susi. Tumanggi si Shin-hyuk, pinaalala sa kanya na hindi naman sila magkasintahan. Samantala, nagkita naman sina Song-jun at Hee-rin para sa tanghalian. Pagbalik sa opisina, nakalimutan ni Song-jun ang kanyang mahalagang suit. Kailangan niya ito para sa meeting kinabukasan, kaya ipinadala ni Rara si Hee-jin para ihatid. Wala na siyang kawala, kailangan niyang pakinggan ang lahat ng sasabihin ni Song-jun. Dito, inamin ni Song-jun na hindi siya basta tumutulong kaninuman. Tinulungan niya si Hee-jin dahil siya yon. Noong una, inis siya dahil naaalala niya ang isang tao mula sa nakaraan. Pero hindi niya namalayan, unti-unti na siyang nasanay at natuwang lagi itong nasa paligid. Sa kanyang pag-amin, napatulala si Hee-jin. Naiilang, tinangkang uminom ng tsaa pero natapunan lang ang sarili. Agad siyang binigyan ng tuyo at malinis na damit ni Song-jun, at inalok pa siyang ihatid pauwi. Ngunit sa halip, umalis siya nang hindi nagsasalita, habang si Song-jun ay abala sa paghahanap ng susi ng kotse. Ilang sandali lang, dumating si Shin-hyuk, matapos marinig na pumunta si Hee-jin sa bahay ni Song-jun. Dumating siya para iligtas ito, ngunit huli na. Naiinis na si Song-jun dahil palaging sumusulpot si Shin-hyuk sa paligid ni Hee-jin, kaya nagsimula na siyang magselos. Ngunit hindi tulad ni Shin-hyuk, hindi niya kayang itago ang kanyang damdamin sa likod ng mga biro. Pagkatapos ng isang interview kasama ang isang kilalang manunulat ng pambatang libro, bumisita si Hee-jin sa isang Renoir exhibition. Doon, hindi inaasahan, muling nagtagpo sila ni Song-jun. Nang biruin siya ng mga bata, agad siyang ipinagtanggol ni Hee-jin. Nagpicture pa silang dalawa bago maghiwalay ng landas. Maya-maya, nakipagkita si Song-jun kay Hari, handang aminin na may iba na siyang mahal. Ngunit ganoon din ang plano ni Hari, handa na rin siyang ailahad ang katotohanan. Sa hotel kung saan siya nagtatrabaho, narinig ni Song-jun ang isang taong tumatawag sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi pala siya ang taong ipinakilala nito noon. Samantala, natuklasan ni Hee-jin na nasaktan si Shin-hyuk dahil nagmamadali itong hanapin siya nung nagkaroon ng aksidente. Ngayon na alam na niya, wala nang itinago si Shin-hyuk. Niyakap niya ito at diretsahang umamin ng damdamin, ipinaalala na hindi niya kayang ituring si Hee-jin bilang kaibigan lang. Samantala, sa isa pang pagpupulong sa hotel, napansin ni Song-jun ang poster ni Hari, na itinanghal bilang Hotelier of the Month. Nang mabasa ni Song-jun ang tunay na pangalan ni Hari, doon niya napagtanto na kaibigan pala ito ni Hee-jin. Agad niyang naunawaan ang katotohanan, na si Kim Hee-jin ay mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Tinawagan niya si Hee-jin at nagkita sila. Ipinahayag niya ang pagsisisi na hindi niya agad ito nakilala. Magkasabay silang naglakad habang ipinaliwanag ni Hee-jin kung bakit siya nagtago at kung ano ang naramdaman niya noong gabing hindi siya nakilala ni Song-jun. Para kay Song-jun, walang halaga ang itsura o ang trabaho ni Hee-jin, siya pa rin ang babaeng mahalaga sa kanya. Akala ni Hee-jin, nalaman niya ang lahat mula kay Hari. Ngunit nang marinig niyang wala namang sinabi si Hari, dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya, wala na si Hari. Sa kanyang silid, natagpuan niya ang liham na isinulat ni Hari para kay Song-jun at doon niya napagtanto, may nararamdaman din ang kanyang kaibigan para dito. Kinabukasan, nagkita sila ni Song-jun sa pedestrian malapit sa opisina. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Hee-jin, ngunit iniwasan siya nito. Inaya niya itong maghapunan, ngunit tinanggihan siya. Ang biglaang paglamig ni Hee-jin ay nagbigay kalituhan kay Song-jun. Upang maintindihan, dinala niya ito sa rooftop para mag-usap. Ngunit tumanggi si Hee-jin na magpaliwanag. Hindi niya masabi na iniiwasan niya si Song-jun dahil mahal siya ni Hari. Samantala, napansin ni Hee-jin na kakaiba ang kilos ni Shin-hyuk. Ang dating masayahin at palabiro, ngayoy malamig at tahimik. Hindi siya nagbibiro, walang interes sa paligid, at iniiwasan siya ng tuluyan. Habang si Song-jun naman, tumatangging ituring si Hee-jin bilang kaibigan lamang o kaklase sa nakaraan. Tinawagan niya ito upang makausap, ngunit si Hee-rin ang sumagot at inanyayahan siyang pumunta. Dahil naninirahan si Hee-jin sa bahay ng pamilya, nauwi si Song-jun na uminom kasama ang kanyang ama at nakatulog sa mesa. Habang gising sa gabi, lihim siyang pinagmasdan ni Hee-jin. Pagkagising niya, lumabas sila upang mag-usap. Noong una, inisip ni Song-jun na tinanggihan siya ni Hee-jin dahil kay Shin-hyuk. Ngunit habang nag-uusap sila, naunawaan niyang may ibang dahilan. Akala niya dati, gusto niya si Hee-jin dahil siya ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na higit pa roon ang kanyang nararamdaman. Kahit noong akala niya ay estranghero ito, kahit noong siya ang clumsy at mahiyain na intern, pinapabilis pa rin ni Hee-jin ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, sinabi ni Hee-jin ang totoo. Hindi niya kayang tanggapin ang damdamin ni Song-jun dahil mahal siya ni Hari. Mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan at ayaw niyang saktan si Hari. Ngunit tumanggi si Song-jun na tanggapin iyon. Ang damdamin niya ay para kay Hee-jin, hindi para kay Hari. Hiniling niya rito na huwag nang lumayo. Samantala, kumalat ang balitang aalis na si Shin-hyuk sa Most. Dagdag pa rito, nabigo ang magazine na maabot ang kinakailangang ranggo upang hindi magsara.
Nag-alala si Songjun at hinarap si Shin Hyuk, umaasang mapapaisip itong muli. Ngunit kinabukasan, hindi na pumasok si Shin Hyuk sa trabaho. Habang sinusubukan siyang tawagan ni Hee-jin, nalaman naman niya na nagbitiw na rin si Hari at hindi sumasagot sa telepono. Nagmadali siyang umuwi, ngunit wala na ang mga gamit ni Hari. Sinabi ng kapitbahay na umalis ito para maglakbay. Gulat at nag-aalala, dali-daling pumunta si Hee-jin sa paliparan. Akala niya, umalis si Hari kasama ang kanyang ina nang hindi nagpapalam. Ngunit huli na siya, dumating siya nang wala na ang flight. Nang halos mawala na siya ng pag-asa, biglang lumitaw si Hari sa kanyang tabi. Hindi talaga umalis si Hari. Dumaan lang siya upang ihatid ang kanyang ina. Nang mapagtanto niya ang pagkakamali sa paghadlang sa pagmamahala ni Songjun at Hee-jin, nagpasya siyang magsimula muli. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa, iniiwan ang suporta ng kanyang ama. Ibinigay niya ang mga credit card, isinuko ang mga damit na binili para sa kanya, at tinalikuran ang trabahong ibinigay nito. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng mensahe si Hee-jin mula kay Songjun. Sa sobrang pagod at bigat ng trabaho, gusto lang nitong makita siya kahit sandali. Mayroon na lamang isang buwan para mailigtas ang most, at halos gumuho na siya sa pressure. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Hee-jin, nagkakaroon siya ng lakas para magpatuloy. Pagkatapos nilang magkita, umuwi si Songjun at nadatnan si Shin Hyuk na naghihintay. Nagpa siya itong manatili sa most upang tumulong. Habang wala siya, nag-ipon siya ng mga bagong ideya at agad na ibinahagi ang mga ito. At gaya ng dati, bumalik siya sa kanyang makulit at palabirong ugali, lalo na kay Songjun. Kinabukasan, dumating siya sa opisina. Lalong natuwa ang lahat, lalo na si Hee-jin, sa kanyang pagbabalik. Napuno ng sigla ang silid habang ipinagdiriwang nila ang kanyang pagbalik. Samantala, nakatuon si Songjun sa mga panayam para sa magazine. Labis na ikinagulat ng team nang makita silang dalawa ni Shin Hyuk na tila sanay na sanay, natatapos ang bawat pangungusap ng isa't isa, at magkasabay na nagtatrabaho na parang perpektong tandem. Sa gitna ng pagpupulong, biglang nagdugo ang ilong ni Songjun. Pale at pagod, tumanggi siyang magpahinga. Masyado nang nag-aalala si Hee-jin kaya dinalhan niya ito ng meeting minutes, kasama ng isang tasa ng masustansyang tsaa sa halip na kape. Abala naman ng fashion director at hindi mabasa ang artikulo ni Hee-jin. Kaya si Shin Hyuk ang sumalo. Nagbigay siya ng mga payo tungkol sa pagsusulat, at napahanga si Hee-jin sa kanyang pagiging propesyonal. Nang makita niya ang paghanga nito, sinamantala niyang muli ang pagkakataon upang siya'y biruin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hee-jin sa opisina at nadatnan si Songjun na nakatulog sa kanyang mesa. Upang makapagpahinga ito, pinaalis niya ang lahat para mananghalian sa kanyang gastos, upang tumahimik ang paligid. Nilagyan niya ito ng kumot at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Napansin ito ni Shin Hyuk at dinala siya sa kapehan. Muli niya itong binirong baka may gusto na ito sa kanya, at natuwa sa reaksyong naguguluhan si Hee-jin. Samantala, tiniyak naman ni Hari kay Hee-jin na ayos lang siya at hinimok siyang huwag nang iwasan si Songjun. Kinabukasan, hinanap ni Hee-jin si Songjun upang sabihin ang kanyang pasya, ngunit palagi niya itong namimiss. Pagbalik mula sa isang pagpupulong sa Jeju Island, tuluyan ang bumigay ang katawan ni Songjun. Nawalan siya ng malay sa paliparan. Nang marinig ni Hee-jin na na-hospital siya, agad siyang nagmadali upang makita ito. Sa wakas, nagpasya na siyang sundin ang kanyang damdamin nang hindi na iniisip si Hari. Habang magkayakap at naghahalikan sila, biglang dumating si Rara. Agad nagtago si Hee-jin sa aparador habang umaalingaw ang malakas na boses nito sa buong silid. Halos magmukhang alam ni Rara ang lahat, ngunit pinili na lamang nitong gawing biro. Pagbalik sa opisina, ibang-iba na si Songjun. Sa halip na maging istrikto at mainitin ang ulo, binati niya ang lahat ng masaya, nagbigay ng encouragement, at maging nag-whistle pa. Agad na nagduda ang buong team na siya ay may karelasyon. Nag-aalala si Hee-jin na baka masyado silang halata, kaya hiniling niya kay Songjun na maghinay-hinay. Ngunit hindi niya namalayang mas halata pa pala siya kaysa kay Songjun. Kinagabihan, dinala siya ni Songjun sa handaan ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Magkahawak kamay silang dumating, at agad itong napansin ni Hee-jin. Masaya niyang ibinalita sa kanilang mga magulang. Ngayon na opisyal na silang magkasintahan, inimbitahan si Songjun sa hapunan at maging sa tradisyonal na family photo. Sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya si Hari. Matagal na itong umiiwas, hindi magawang humingi ng tawad. Ngunit sa maikling pag-uusap nila, nakuha ni Hari ang closure na matagal niyang kailangan. Kinagabihan, tumawag si Songjun kay Hee-jin. Habang nag-uusap, may nakita siyang pagkain sa telebisyon na bigla niyang hinanggad, at hindi na malayang nasabi ito ng malakas. Narinig ito ni Songjun at agad na binili para sa kanya. Nagpalipas sila ng gabi sa kanyang kotse, sabay na kumakain at nagkukwentuhan. Ipinakita niya ang mga litrato mula pagkabata hanggang sa tuluyan silang nakatulog. Kinabukasan, ginaysan sila ng sikat ng araw. Samantala, nalaman ng editing department na kung hindi magtutap sa sales ang kanilang magazine ngayong buwan,
tuluyan itong ipapasara ng headquarters. Naramdaman nilang nilihim ito ni Songjun, kaya halos lahat ay nag-walk out. Tanging si Hee-jin at Shin-hyuk lamang ang nanatili upang samahan siya. Pagod at litong-lito, halos mawalan na ng direksyon si Songjun. Ngunit nanatili si Hee-jin sa kanyang tabi, hindi siya iniwan. Dahil sa kanyang matatag na suporta, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Songjun. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tawad sa buong team. Kinabukasan, laking gulat ni Hee-jin at Shin-hyuk nang makita ang lahat pabalik sa opisina, mas masipag pa kaysa dati. Dumating ang weekend at nagtungo si Songjun sa opisina. Doon, nadatnan niya ang pagkain sa kanyang mesa, may kasamang note mula kay Hee-jin. Inakala nitong darating siya at sinigurong may mainit siyang makakain. Dahil sariwa pa ang pagkain, nagmadali siyang hanapin ito. Nagkasama silang dalawa sa isang picnic, kung saan ibinahagi ni Songjun ang kanyang plano. Balak na niyang mag-propose. Patuloy siyang nagtrabaho buong weekend. Sa kanyang opisina, muli niyang natagpuan ng tanghalian na iniwan ni Hee-jin at agad siyang sumama rito. Pagbalik niya, nabalitaan niyang kinansela ang kanilang nakatakdang panayam. Nagpanik ang buong team. Nauna na kasi nilang inanunsyo ang interview kay Leonard Kim, ngunit bigla silang nawalan ng kapalit. May nagmungkahi na subukan ng misteryosong manunulat na si Ten. Ilang araw silang nahirapang makipag-ugnayan dito. Nang makita ni Hee-jin ang matinding stress ni Songjun, inaya niya itong maglaro ng basketball. Paglaon, siya mismo ang naggupit ng kanyang mga kuko, tahimik na nagbibigay ng suporta. Dahil walang sagot mula kay Ten, nag-shift ang team ng focus at tinapos ang ibang artikulo. Nang maipalimbag na ang isyu, nag-organisa si Songjun ng team dinner. Gusto niyang bigyan ng lahat ng isang masayang alaala bago tuluyang magsara ang most. Kinabukasan, bigla siyang tinawag ni Shin-hyuk palabas. Isinakay siya nito sa kotse at sinabing espesyal ang araw, ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit. Ang tanging sinabi niya, nababato siya at gusto lang magsaya. Maghapon silang naglibot, kumain ng mamahaling pagkain, sumakay sa mga ride sa amusement park, at naglaro ng naglaro. Iba ang sigla ni Shin-hyuk ngayon, mas masaya, mas masigla kaysa dati. Kinagabihan, inihatid ni Shin-hyuk si Hee-jin pauwi at kumikilos siya ng kakaiba. Nagsabi siya ng seryoso, ngunit agad din niyang binaliwala na parang biro. Ang kanyang mga salita ay parang pamamaalam, na tila hindi na sila muling magkikita. Paglaon, dumating si Songjun sa trabaho at nakatanggap ng tawag mula sa pag-iimprenta. Kanselado na ang magazine. Nang suriin niya ang kanyang email, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ten. Agad siyang nagmadali upang makipagkita sa misteryosong manunulat, at labis siyang nagulat nang matuklasan niyang si Ten ay walang iba kundi si Kim Shin-hyuk. Samantala, sa opisina, nagtipon ang buong team para sa pagpapakilala ng bagong vice-presidente. Lahat ay nabigla nang makita na ang kanilang gasgusing kasamahan, si Kim Puong-ho, ang siyang pumalit sa posisyon. Nakipagkita si Songjun kay Ten at lalo siyang nagulat nang makumpirmang si Shin-hyuk nga ito. Matapos ang pagkabigla, tinanong niya kung bakit pinili ni Shin-hyuk na ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi diretsong sumagot si Shin-hyuk, ngunit iginiit niyang ilathala ni Songjun ang kanyang kwento. Naitala ang lahat para sa artikulo at kinuha rin ang mga larawan para sa feature. Pag-uwi, pinakinggan ni Songjun ang mga recording ngunit nagpasya siyang huwag itong ilathala. Lumabas ang bagong issue ng magazine at sabik na hinintay ng buong team ang resulta. Nang makita nila ang pabalat, laking gulat nila. May nakasamang eksklusibong panayam kay Ten. Habang naguguluhan ng lahat sa revelasyon na si Shin-hyuk ay si Ten, nagmadali si Songjun upang hanapin siya. Ngunit huli na, naipadala na ni Shin-hyuk ang panayam sa pag-iimprenta, nag-check out na sa hotel, at tuluyan nang nawala. Bago umalis, iniwan niya ang isang pamamaalam para sa buong team, maliban kay Hee-jin. Siya ay espesyal para sa kanya. Noon lang lubos na naunawaan ni Hee-jin kung bakit napakahalaga ng araw nila sa perya. Ibinigay rin ni Songjun kay Hee-jin ang naitalang panayam, na nagsilbing personal na pamamaalam ni Shin-hyuk para sa kanya. Umalis si Hee-jin mula sa editing department at bumalik sa management kung saan siya orihinal na nakatalaga. Pagkatapos ng kanyang farewell party, ibinahagi ni Songjun ang kanyang plano na bumalik sa Amerika ngayon na maayos na ang lahat. Inanyayahan niya si Hee-jin na sumama sa kanya. Agad siyang pumayag dahil nais din niyang manatili silang magkasama. Sa pagbabalik niya sa management, napansin niyang marami siyang libreng oras. Kinagabihan, bigla niyang nakatagpo si Shin-hyuk na gusto siyang makita huling pagkakataon upang magpaalam ng maayos. Paglaon, inimbitahan si Hee-jin sa pagtitipon ng mga manunulat ng aklat pambata. Dahil sa inspirasyon ng pagpupulong, masigla niyang ibinahagi ang lahat kay Songjun. Ang pagsusulat ng aklat pambata ang matagal na niyang pangarap. Nang makita niyang masaya si Hari matapos matagpuan ang kanyang hilig sa pamamahala ng hotel, napaisip si Hee-jin tungkol sa sarili niyang kaligayahan. Nang tumingin siya sa salamin, napagtanto niyang may kulang pa rin. Kinagabihan, inanyayahan siya ni Songjun sa hapunan. Plano niyang mag-propose, bumili siya ng singsing at handa nang hingi ng kamay ni Hee-jin.
Ngunit pagdating niya, hindi inaasahang nauna si Hae-jin. Siya ang nag-propose, ngunit may isang kondisyon. Hiningi niya na maghintay muna sila ng 1 taon bago magpakasal. Bago pa makapagsalita si Songjun, inilabas ni Hae-jin ang sariling mga singsing at isinuot ang isa sa daliri niya. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Bago sila magpakasal, nais muna niyang tuparin ang kanyang pangarap at magsulat ng aklat pambata kasama ng mga manunulat na nakilala niya. Naintindihan ni Songjun at iginalang ang kanyang katapatan, bagaman kaunti siyang nadismaya na nauna si Hae-jin mag-propose. Magkasama silang bumuo ng isang puzzle, at pagkatapos ay inilabas ni Songjun ang singsing na inihanda niya. Hiningi niya ang kamay ni Hae-jin para magpakasal makalipas ang 1 taon, at doon nila opisyal na tinatakan ang kanilang pangako. Dumating ang araw ng pansamantalang paghihiwalay. Inihatid ni Songjun si Hae-jin sa kanyang titirhan. Bago umalis, sinabi niyang mahal niya ito. Nagbitiw si Hae-jin sa kanyang trabaho upang tuparin ang pangarap na pagsusulat ng aklat pambata. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipagtulungan sa ibang manunulat, at ang mga gabi ay ginamit para makipag-usap kay Songjun sa video call. Araw-araw silang nag-uusap, at si Hari ay bumibisita kapag may pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan, biglang hindi na siya makontak ni Songjun. Patay ang kanyang telepono at hindi sumasagot sa tawag. Nag-alala si Hae-jin at paulit-ulit na tinawagan siya. Pagkalipas ng 2 araw, sinagot din niya. Ngunit imbes na sa screen lumabas, biglang nasa harapan na mismo ni Hae-jin. Iniwan na ni Songjun ang kanyang trabaho sa Amerika at bumalik sa MOST bilang editor-in-chief. Nang bumisita si Hae-jin sa kanyang pamilya, nagulat siya nang malaman na pansamantalang nakikitira si Songjun sa kanila habang naghahanap ng bahay. Pagkatapos may lathala ang aklat pambata na isinulat ni Hae-jin, itinakda na nila ang kanilang kasal. Nabuhay ang kasiyahan sa opisina nang ipamahagi ni Songjun ang mga imbitasyon. Laking gulat ng lahat nang malaman na ang magiging nobya ay si Jackson na pala. Isang araw bago ang kasal, isinama ni Hari si Hae-jin sa isang magandang lugar. Nais niyang gugulin ang huling araw na magkasama sila bago magsimula ang bagong buhay ni Hae-jin. Pagkaraan, ikinasal sina Hae-jin at Songjun. Napalibutan sila ng kaligayahan. Nagsimulang magsulat si Hae-jin ng mga aklat, at inilabas ni Ten ang isang bagong libro na inialay niya sa kanyang matalik na kaibigan, si Jackson. Natapos din ni Hari ang kanyang kurso at gamit ang sariling kakayahan, nakakuha siya ng trabaho sa isang hotel. Di nagtagal, nagkaroon ng anak na babae sina Hae-jin at Songjun. Ngunit sa kasamaang palad para kay Hae-jin, namana ng bata ang eksaktong mga katangian ng kanyang mukha. Ang aral sa drama na ito ay ang mga aral sa buhay tungkol sa kung paanong ang tunay na pag-ibig ay mas pinahahalagahan ng ugali kaysa hitsura. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng kumpiyansa sa sarili at pagyakap sa natatanging pagkatao. Binibigyang diin din ito ang kapangyarihan ng mga kaibigang sumusuporta, ang mga hindi inaasahang pag-ikot ng buhay, at ang halaga ng pagtupad sa sariling mga pangarap kahit nahaharap sa hirap. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.